Natuklasan ng babae, profile ng bully na may gusto sa kanya. Nakamukha ng anak niya noong bata pa ito. Kumuha siya ng litrato at ipinadala sa apo. Anong relasyon niyo? Kapatid ko. Magkadugo. Sa narinig, sumakit ang ulo ng babae, para di magkalokohan ang apo. Idinala sa cafeteria at ipinaliwanag. Hindi niya alam na pinasaya siya ng bully. Nagpropose gamit ang bulaklak sa harap ng lahat. Gusto kita. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Kayo na. Narinig ang mga kaklase at apo na sumisigaw. Inagaw ng babae ang bulaklak at sinuntok. Tawagin kitang rebeldeng bata. Tawagin kitang walang utang na loob. Ako ang lola mo. Pala, 70 taon na ang nakalipas. Kasama ang anak, pauwi na ang Nobel winner. Bigla, nabangga siya ng isang mabilis na kotse. Nang muli siyang magising, nag-reincarnate siya 70 taon sa hinaharap, bilang 17 anyos na babaeng estudyante. Habang naguguluhan siya sa lahat ng ito, ang ilaw ng venue ay nakatuon sa isang lalaking papalapit. Ying Bao. Hindi, 70 taon na ngayon. Hindi siya pwedeng si Ying Bao. Habang nagtataka ang babae, nag-umpukan ang mga tao. Sabay-sabay na tinatawag siyang Manager J. J rin ang apelyido niya, upang malaman ang sitwasyon. Sumiksik ang babae at nagtanong, anong relasyon mo kay Ji Shaning? Ano ang relasyon mo? Ang tanong na iyon ay ikinagulat ng lahat. Ang direktang pagtawag sa pangalan ng matanda ay bastos. At ang ama ng babae, nang makita ang gulo, ay dali-daling lumapit upang humingi ng paumanhin. Doon lang nalaman ng babae mula sa kanyang ama, na ang lalaki pala ay ang apo niya. Ang apo ni Ying Bao, ang laki na. Kung gayon, si Jai Shaning, buhay pa ba siya? Ay, wrong you. Manahimik ka, malusog ang aking lolo. Buhay na buhay pa siya, habang nagpapasalamat ang babae. Galit na umalis ang apo dahil sa pagsuway niya. Dahil dito, inutusan siya ng ama na bumalik sa paaralan. Nang dumating siya sa paaralan, nabalitaan niya sa balita, pauwi na ang anak niya, lula ng eroplano. Kaya, dali-dali siyang nagpunta sa airport. Ngunit, dinala ng medical staff ang anak niya. Nalaman ng isihi mula sa kanyang mga tauhan, na ang ama niya ay nagkaroon ng matinding reaksyon. Nang pag-usapan ang aksidente sa eroplano, na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay, nag-aalala para sa anak. Dali-daling nagtaksi ang babae at sumunod sa anak sa bahay. Ngunit sa unang segundo ng pagbubukas ng pinto ng akala niya ay narito ang babae upang sumabit sa mayayaman. Nabalitaan kong malubha si Master Jai, kaya ako ay dumating upang bumisita. Sana ay payagan ako ni Manager G. Paumanhin, hindi pwedeng magpatingin si Master ngayon. Manager Jai, huwag ka munang tumanggi. Kung hindi ako nagkakamali, ang pinakapangunahing safe password ng J Group ay ito, tama. Ito ba? Nakita ang password na alam lang ng ama at kapatid, ay alam din ng isang maliit na babae. Dinala ang babae sa kwarto ng ama. Ngunit ang sumunod na ginawa ng babae, ay lalo siyang naguguluhan. Ying Bao. Ying Bao. Kasalanan ng nanay. Hindi ko nasamahan kang lumaki. Ying Bao. Habang nagtataka ang isihi sa kilos ng babae, lumapit ang assistant at tinawag siya sa sala. Dahil sa kanyang investigasyon sa babae, natuklasan niyang hindi illegitimate child ng ama ang babae. Wala silang koneksyon, lalo itong nagpakuryosidad sa isihi sa kilos ng babae, para magising agad ang anak niya. Sinabi ng babae sa nababalik siya araw-araw para alagaan ito. Hindi humingi ng pera ang babae, nakita ng pumayag na lang siya. Pagkatapos, idinagdag niya ang contact information ng babae. Pero nakita ito ng asawa niya. Akala niya ay mistress ng asawa niya ang babae. Kaya, madalas, niyang inutusan ang anak na manggulo sa babae. Ngunit kahit na, hindi pinansin ng babae ang lahat. Sa halip, iginuhit niya ang bawat detalye ng anak niya. Habang inaalagaan ang anak, gusto rin niyang tulungan ang host na tapusin ang kanyang pag-aaral. Pero hindi niya alam, ang paaralan ng host ay nasa parehong klase ng kanyang maliit na apo. Kaya nangyari ang simula ng kwento. Kalaunan, naramdaman din ng babae na kakaiba ang nangyari. Kaya, ikinuwento niya ang lahat sa anak niya. Ying Bao, alam mo ba? Kanina, nag-propose sa akin ang apo mo. Ang sabi niya ay ikinagulat ang anak. Nang makita ng babae na may reaksyon ang anak, dali-dali niyang tinawag ang doktor. Gumagalaw ang pasyente. Miss Wrong, kailangan nating suriin. Ang chairman, pwede ka po bang lumabas muna? Habang nasa likod bahay ang babae, naghihintay ng resulta ng doktor. Sa tabi ng babae, pinapunta ang anak. Gusto mong agawin ang tatay ko. Hindi ba? Hinding-hindi ko. Hayaan kang magtagumpay. Pagkasabi nito, tumalon ang maliit na babae sa pool. Sobrang nagulat ang babae, at ang nanay niya ay tamang-tama ang dating. Miss Wrong, ang lupit mo. Kahit ang napakaliit na bata, hindi mo pinatawad. Ayaw magpaliwanag ng babae. Dali-dali niyang inakyat ang maliit na babae. Pero naunahan siya ng nakarinig na panganay na apo. Si Auntie Wrong po kasi. Gusto niya akong lunurin. Miss Wrong. Siksiyaoy lang naman iyon noong nakaraan, na halos natapunan ka ng tubig. Paano mo naman, magagalit sa isang bata? Ayuan, anong masasabi mo? Miss Wrong. Hindi mo na kailangang bumalik sa pamilya G. Sa ganyang katalinuhan, para maging tagapagmana ng J. Kung hindi mo, maintindihan ito, ang posisyon ng Sisi, mas mabuting ibigay mo na.
Nang makita ang babae na sumasagot ng matuwid, inutusan ng Sihi ang mga tao na paalisin siya. Kasabay nito sa silid, nagising ang anak niya. Ngunit sa sandaling lumingon siya, natuklasan niya ang drawing na iniwan ng babae, at ang aso sa drawing ay ang pinakamasarap na alaala niya at ng nanay niya. Agad niyang napagpasyahan na gawa ito ng nanay niya. Kaya, dali-dali siyang nagtanong sa tagapaglingkod. Ito, sino ang nagdala nito sa bahay namin? Drawing po ni Miss Wrong. Miss Wrong. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Umalis po lang si Miss Wrong. Paano kung, bukas na lang? Hindi. Gusto ko siyang makita ngayon. Kung abala siya, ako na lang ang pupunta sa kanya. Hindi ako aalis. Ihintayin ko na magising si Ji Xuning dito. Sabi ko, hindi ka welcome sa pamilya Ji. Dalhin niyo siya. Bitaw. Ma. Yingbao. Matagal nang patay si Mama. 70 taon na ang nakalipas. Ano pa ang inaasam ko? Yingbao. Matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw, anong tawag mo sa akin? Yingbao, ako ang iyong ina. Hindi. Impossible. 20 anyos ka lang. Nay, 70 taon na siyang patay. Alam ko ang lahat ng ito. Mahirap paniwalaan. Naaalala mo pa ba ang asong ito? Bakit nga ba ito tinawag na pinecone? Nakalimutan ko na. Dahil nahanap natin siya sa ilalim ng puno ng pin. Kaya, pinangalanan mo siyang pinecone. Naaalala mo ba kung gaano siya katagal sa atin? 5 buwan. Wala pang kalahating taon. Ay ninakaw na siya. Binibining Wrong. Kahit nakakaunti lang ang nakakaalam nito. Kakaunti. Pero kung gugustuhin, maaari pa rin itong imbestigahan. Walang makakaalam. May nunal ka sa puwitan mo, di ba? May isang bagay na walang makakaalam. May nunal ka sa puwitan mo, di ba, sabi mo? Ito ay sikreto nating dalawa lang. Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Huwag kang tumingin, nanay. Ito ay marka na iniwan ni nanay para sa iyo. Marka. Gamit ang nunal na ito. Kahit saan ka pumunta, mahahanap kita. Yingbao. Nay. Ang aga mong nawala, Nay. Sigurado akong nahirapan ka ng mag-isa. Nay. Ikaw ba talaga yan? Ako nga, anak. Bumalik na si nanay. Hindi na kita iiwan pang muli. Nay, ano bang nangyayari? May nangyaring aksidente. Binibining Wrong. Sensitibo ang matanda sa aksidente. Ingatan ang salita. Hay! Bakit ka nandito? Huwag kang makialam sa pagsasama namin ng anak ko. Lumabas ka, lumabas ka. May aksidente noon. Akala ko patay na ako. Pagkatapos nang idilat ko ang aking mga mata, napunta ako. Sa araw na ito, 70 taon pagkatapos. Napakaswerte ko. Magkikita pa rin kami ng aking anak sa buhay na ito. Sinasabi mo bang isang aksidente? Bakit ka naging binibining Wrong mula sa pagiging yan, Jai? Sa madaling salita, ganyan ang nangyari. Hindi mo ba iniisip na ang kasinungalingang ito ay katawa-tawa? Katawa-tawa ba tong kasinungalingan? Hay, tumahimik ka. Siya ang iyong lola sa tuhod.
Bakit mo ganyan kausapin ang matanda? Lolo, ang mga sinasabi niya ay walang ebidensya. Kalokohan. Ang nanay ko ay nanay ko. Kailangan pa ba ng ebidensya? Sige na, Yingbao. Huminahon ka. Talagang hindi masyadong matalino si Ayuan. Pero bata pa siya. Unti-unti natin siyang tuturuan. Kung gayon, Nay, sa tingin mo, paano natin siya tuturuan? Tawagin mo siyang lola sa tuhod. Ikaw, matigas ang ulo. Parang noong bata ka pa. Ang mga taong hindi matalino, walang kakayahang kontrolin ang G-Group. Yingbao, sa tingin mo ba talaga? Siya ba ang nararapat na tagapagmana ng G-Group? Sa ating pamilya, mayroon tayong 5 apo. Sa oras na iyon, tatawagin ko ang mga batang iyon. Dito. Ikaw ang bahala. Sino ang magiging tagapagmana ng G-Group? Lola sa tuhod. Mabuti naman. Kakagising lang ni Yingbao at kailangan niyang kumain. Tingnan mo kung luto na ang pagkain. CJ, hindi mo ba narinig ang sinabi ng lola sa tuhod mo? Sige na. Pupunta na ako. Okay na. Lolo, nakabalik na ako. Presyo. Hindi. Sabi ko, Rongyu, nang magtapat ako sa iyo. Tinanggihan mo ako at pinahiya sa harap ng lahat. Bakit ka pumunta sa bahay ko ngayon? Ibig sabihin ba, nagsisisi ka na? Hindi pa huli ang lahat para magsisi. Ikaw na walang hiya. Lolo, bakit mo ako sinasaktan? Siya ang lola sa tuhod mo. Binata, dumating na si Miss Rong. Papa, sino ito? Sia Oyu, huwag kang magsalita. Ayos lang. Anong gusto mong itawag sa'yo, Sia Oyu? Ito si Rong. Tita Rong. Kumusta? Ako si Lan Roxu. Ako ang sekretarya ni DEG. Pasensya na po, bata pa kasi. Pasensya na po, Dina Rong. Sekretarya Lan. Pakihanda ako ng hapunan. Opo. Ziyuan. Sino itong si Ima Rong? Siya. Itong si Ima Rong at si Ziyuan. Anong relasyon nila? Bakit hindi niya masabi sa akin? Xiaoyu, bigyan mo ng tubig si Ima Rong. Naku, saan galing ang tuta na ito? Nay, pwede ko po ba siyang alagaan? Kung gusto ni Ingbao, bigyan natin siya ng tahanan. Yehey! Yehey! May tuta na rin ako. Tubig po, Tita Rong. Salamat. Tita Rong, pasensya na po. Okay lang. Ayos lang ako. Pero, sa susunod, itong tubig na ito, isasaboy ko sa mukha ng nanay mo. Papa, Xiaoyu, halika rito. Ayos ka lang ba? Nakakatakot si Tita Rong. And what's wrong? Hindi ka ba dapat magpaliwanag? Akala ko matalino ka.
Karapat-dapat sa responsibilidad ng pamilya. Pero ngayon mukhang, kulang ka pa. Ikaw. Binibining wrong. Ikaw. Kailangan ng pasyente ng tahimik na pahinga. Lumabas na kayong lahat. Hindi pa ba kayo aalis? Gusto niyo bang, ako mismo ang magpapalabas sa inyo? Tara na. Yuan. Sino ba talaga itong si Binibining Rong? Bakit wala siyang galang? Mag-isa siya sa kwarto ni Lolo G. Paano kung may ginawa siya kay Lolo G? Hindi niya gagawin yon. Siya ang lola sa tuhod mo. Lumuhod ka sa akin. Anong lola sa tuhod? Hindi ko maintindihan. Bakit parang, hindi ka rin matalino? Ang mama ni Papa ay tinatawag na lola. Ano naman ang tawag sa mama ni Lolo? Ano ang tawag sa mama ni Lolo, lola sa tuhod? Mabuti naman. Wrong you. Ikaw, sino ka ba sa akala mo? Tumahimik ka. Sige na. Lolo, nakabalik na ako. Hindi. Sabi ko, wrong you. Nagtapat ako sa'yo. Tinanggihan mo ako sa harap ng maraming tao. Pinahiya mo ako. Ngayon pumunta ka pa sa bahay ko. Anong ibig sabihin nito? Hindi kaya. Nagsisisi ka na. Hindi pa huli ang lahat para magsisi. Ikaw na walang hiya ka. Lolo, bakit mo ako sinampal? Siya ang lola sa tuhod mo. Siya ang lola sa tuhod mo. Lumuhod ka sa harap niya. Ha? Anong lola sa tuhod? Hindi ko maintindihan. Parang, hindi ka naman ganoon katalino. Ang nanay ni Papa ay lola. Ano naman ang tawag sa nanay ni Lolo? Ano ang tawag sa nanay ni Lolo? Lola sa tuhod. Mabuti naman. Wrong you. Ikaw, sino ka ba sa akala mo? Tumahimik ka. Kuya, bakit mo ako pinatatahimik? Tinawag ko siyang lola sa tuhod. Bakit hindi siya sumagot? Binabastos niya, ang aming lola sa tuhod. Naway payapa si Kixiu. Lola sa tuhod, ganyan lang talaga siya, prangka. Kahit na mahirap tanggapin agad ito. Huwag mo na lang siyang pansinin. Napakatanga. Formal ko siyang ipapakilala sa inyo. Binibining wrong. Siya ang nanay ko. Siya rin ang lola sa tuhod ninyo. Mahalin ninyo siya. Igalang. At pagsilbihan. Huwag ninyo siyang susuwayin. Kung hindi, umalis kayo rito. Hindi naman ako kukulangin sa mga apo. Tandaan ko yan, Lolo. Aynan. Alam ko rin. Sige, umupo na kayo. It's Sunny, bumalik na si Miss Dodo. Dodo. Si Dodo ay anak ni Ayuan. Ipinanganak ng ina. Dahil sa amniotic fluid embolism, lumaki siyang walang ina. Kaya, nakatira siya sa boarding school. Akala ko wala pang anak si Ayuan. Nagmamadali maging tatay sa anak ng iba. Kaya pala nagmamadali siyang maging tatay sa anak ng iba. Lolo sa tuhod. Papa. Tito. Tita. Ang bait mo naman. Umupo ka rito sa tabi ko. Sabi nila nasa boarding school siya. Akala ko high school, bata pa pala. Sa boarding school na lang. Sabi ni Ayuan. Ang pagiging independent ng bata, dapat simulan ng bata pa. Aynan. Ayuan, tatanungin kita.
Nasa boarding school din anak ni Secretary Lan. Lumaki si Xiaoyu na walang ama. Delikado kung sa boarding school. Lalong mababalisa. Wala si Xiaoyu ng ama. Kawawa siya. Sana magpakasal na sina kuya at ate Roxu. Para magkaroon ng pamilya si Xiaoyu. Ang batang si Xiaoyu, matalino at magaling. Gustong-gusto ko rin siya. Hay, kailan ninyo balak magtakda ng petsa? Ito, si Secretary Lan at si Miss Xiaoyu nandito na. Lolo sa tuhod. Papa, hay. Napakabait ni Xiaoyu ngayon. Matandang Ginoo. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Aynan. Lolo sa tuhod, alagaan ninyo po ang inyong sarili. Kung magkakasakit kayo ulit, mag-aalala po si Xiaoyu. Ang tamis ng dila mo. Miss Wrong, natanong ko na kay Xiaoyu ang nangyari. Aksidente siyang nahulog. Natatakot siyang mapagalitan ko, kaya siya nagsinungaling. Sinabi niyang tinulak mo siya. Dahil sa akin ang kasalanan. Pasensya na, Miss Wrong. Sana po ay mapatawad ninyo siya. Huwag nang pansinin ang bata. Bakit mo ginawa yon? Lolo, bata pa si Xiaoyu. Nagsinungaling lang naman siya. Hindi na kailangan pang palakihin ang issue. Maupo muna kayo lahat. Kumain na tayo. Ano ang gusto mong kainin? Naaalala ko noong bata pa ako. Paborito mo po ito. Mama. Miss Wrong. Halika, halika. Nakatikim ka na ba nito? Papa, gusto ko ng isda. Pero natatakot ako sa tinik. Pwede mo po bang tanggalin ang tinik ko? Siyempre naman. Papa, ako, gusto ko rin kumain ng isda. Dodo, malaki ka ng bata. Dapat matuto kang tanggalin ang mga tinik. Hindi ka dapat palaging umaasa sa iba. Gusto ni Doodo kumain ng isda, di ba? Kung hindi pa malabo ang mga mata ko, tutulungan ko si Doodo sa tinik. Oh. Itong si Miss Wrong. Naglakas loob na utusan si AFG. Nagawin. Kain na ng isda. Tara, kain na ng isda, Doo-Doo. Ayuan, ipagpaliban ng trabaho, samahan si Miss Wrong mamili. Oh, Papa, di ba sabi mo, manood tayo ng scene mamayang hapon? Samahan mo akong manood ng scene, please. Sige na, sige na. Kung ganun, samahan mo si Xiaoyu manood ng scene. Ako na mismo ang bibili. Ay, yeah. Lead the way. Doo-Doo, sumama na rin tayo. Tara. Yo, Miss Wrong, tapos ka na palang mamili. Akala ko, katulad mo na. Batang babae. Magiging inosente. Hindi ko inaasahan na ganito ka pala kamaterialistiko. Tanggapin ang iba. Tingnan mo to, Miss Lan, mamahalin. Tingnan mo muna ang suot mo. Ito ba? Anong problema? Ayuan. Sa tingin ko lang, Miss Wrong, estudyante, di dapat tumanggap. Napakalaking regalo nito. Pero parang nagalit siya. Nang sinabi ko iyon. Pumunta ka. At humingi ng tawad sa kanya. Yuan, anong sinasabi mo? Pinapatawad mo ako sa kanya. Pinapatawad mo ako sa kanya. Ikaw ang unang ng insulto. Ako. Pasensya na. Yuan. Titira na siya sa bahay ng mga G. Ako ang nag-ayos. Hindi pa ako nakatira sa bahay mo. Sino ba talaga siya sa'yo? Siya. Ay pamilya ko. Pamilya. Yuan. Matagal na tayong magkasintahan. Ano ako? Siya ay pamilya. Ikaw ang kasintahan ko. Walang conflict doon. Masyado kang nag-iisip.
Anong nangyari? Sa nangyari kanina, pasensya na kay Ruxu. Hindi niya alam kung sino ka, kaya hindi niya sinasadya. Kung ibang tao yon. At ganun ang ginawa ni Secretary Lan. Yuan, anong gagawin mo? Sige na. Lumabas ka na. Si Ruxu ay ang kasintahan ko. Alam ko. Kaya hindi ko tinawag ang mayordomo para paalisin siya. Binigyan na kita ng respeto. Anong ginagawa mo? Ginalit mo ang lola mo sa tuhod. Wala yon, maliit na bagay lang. Bless you. Nay, huwag mo na siyang pansinin. May sasabihin ako sa'yo. May sasabihin ako sa'yo. Ang J-Group natin ay may bagong palabas na singing competition. Ang tawag dito ay Star Dream Project. Tingnan mo. Puro mga kabataan ang kasali. Hindi ba mahilig kang kumanta? Subukan mo. Na. Para lang ma-experience mo. Hindi ito makakaabala sa oras mo. Parang maganda yan. CJ. Yuan, ayusin mo agad. Bigay mo ang magandang resources ng J Entertainment sa lola ko. Tapos, Ying Bao, kung gagamitin niya ang J Entertainment para sumali sa palabas, matatawag pa ba yung pag-experience ng buhay? Isa pa, hindi patas yon sa ibang contestants. Tama si nanay. CJ, bukas, sasamahan ko kayo sa recording. Ano sa tingin mo, CJ? Mahal kita, Yaw Yaw. Yaw Yaw, pwede bang pa-autograph? Pa-autograph naman. Yaw Yaw, gusto ko ng autograph. Salamat, Yaw Yaw. Ako rin. Sige na, ang dami ng tao dito sa labas. Bababa na lang ako mag-isa. Huwag kang mag-alala, inay. Nasa G-building ako. Binabantayan kita. Aynan. Yaw Yaw, magaling kang kumanta. Makukuha mo ang una, sisikat ka. Debut. 8. Hindi ko inaasahan na sasali ka rin sa paligsahan. 8. Nagpapanggap ka lang naman. Okay lang sana kung sa pag-aaral. Pero sa ganitong okasyon, hindi ka makakapagpanggap. Payo ko sa'yo, umalis ka na. Umuwi ka na lang. Sino yan? Paano niya binabaliwala si Yaw Yaw? Suportado ka namin, Yaw Yaw. Yuan, tingnan mo si Lola, gaano siya kaseryoso. Sa pag-aaral, sa lahat ng kalahok, si Lola ang pinakamaganda. Yung babaeng yon, si Rong Yu. Mukhang mapagpanggap. Peking bag ang dala niya. Nagdadala ng peking gamit sa palabas. Nakakatawa. Hay. Bakit nanalait ang netizen na to? Gawan mo ako ng account. Lalabanan ko siya. Mapagpanggap. Mapagpanggap ka. Peking gamit. Puro kayo peke. Naban na siya. Huwag kang mag-alala, Yaw Yaw. Pantapal lang siya. Mas magaling ka sa kanya. Hindi kayo maikukumpara. Bakit ako mag-aalala? Walang kisses dito. Lahat kayo. Kung may reklamo kayo sa programa, sabihin niyo lang sa akin. Wow, siya si Secretary Lan. Personal na sekretarya ng SCP ng J-Group. Rong Yu. Sumali siya sa palabas. Kalihim Lan. Nangingibabaw ka sa mga kalahok na ito. Magsikap ka. Tiyak na mataas ang ranking mo sa debut. Salamat. Sige na, bumalik ka na sa trabaho. Ipagpatuloy ang pagguhit. Hello, Director. Papuntahin mo rito ang makeup artist ngayon. Ngayon na. Pasensya na kayong tatlong magkakapatid. May bigla ang ibang bagay ang direktor. Kailangan niya ng tulong ko. Maaaring pansamantala ako. Hindi makapag-makeup sa inyo. Ano? Wala bang ibang makeup artist ang programa? Ito ang utos ng direktor. Wala akong magagawa. Hay. Hindi ba ito pang-aapi? Hindi pwede. Kakausapin ko ang direktor para magpaliwanag. Teka, may kalahating oras pa bago tayo umakyat sa entablado. Kaysa makipagtalo, magsasayang lang tayo ng oras.
Mas mabuting maghanap tayo ng ibang paraan. Ngayon, ating palakpakan ang numero 23, Rong Ruoyao, na maghahandog sa atin ng isang kanta. Yao Yao. Marami ng tagahanga si Rong Ruoyao. At napakataas ng kanyang popularidad. Kaya ba natin ito? Kakayanin ba natin? Naku, ang ganda ni Yao Yao. Dapat maging number 1 si Yao Yao. Dapat siyang manalo. Ang aking idolo ay all-around talent. Tumahimik kayo. Si Rong Yu ang number 1. Sino ba siya? Basura, ikukumpara kay Yao Yao. Sabi sa profile niya, 70 anyos na siya. Dapat nasa bahay na lang nagpapahinga ang matanda. Gumagastos pa ng pensyon. A-block. A-block lahat. Lolo, manood ka na lang ng live stream. Tama na yan. Huwag ka nang mag-comment. Nakita ko kasi yung iba. May mga fans na sumusuporta. Gusto ko rin maging fan ng lola mo sa tuhod. CJ, sikat si Yao Yao. At magaling pa. Ang mga hurado, binigyan siya ng 77 na score. Ngayon, ating palakpakan. Ang contestant number 24. Ipaparinig niya sa atin ang kantang. Nagsimula na. Grabe. Walang makeup. Wow. Sus Mariosep. Naku po, ang lakas ng loob nila. Yung nasa gitna, si Rong Yu yun, diba? Maganda naman siya, pero walang makeup. Parang wala silang respeto sa stage. Walang respeto sa stage. Hindi dapat mag-debut. Yuan, bakit walang makeup? Ang grupo ng lola mo sa tuhod. Lolo, huwag kayong mag-alala. Tatawagan ko sila para malaman kung bakit. Bagay na bagay ang walang makeup sa kanta. Ito ang kabataan. Mas maganda sila kaysa sa mga mabibigat ang makeup. Dapat ganito ang mga kabataang babae. Napakagandang performance. Nakakaantig din. Gaano karaming makeup. Ang hindi kayang tumbasan ang pagganap na ito. Bibigyan ko ang grupong ito ng 79 na puntos. Wala namang reklamo ang mga hurado, diba? Tapos na. Mas magaling sila kaysa sa grupo ni Rong Ruoyao. Sino ang nagsabi? Si Yao Yao namin ang pinakamagaling. Matalas ang mata ng mga hurado. Mga kasama, ang pagmamarka sa Star Dream Project ay batay sa boto ng publiko at marka ng mga hurado. Pagsasamahin ang mga ito para mapili ang top 1-0 na papasok sa finals. Tingnan natin ngayon ang mga puntos ng bawat kalahok. Pakitingin sa malaking screen. Unang pwesto, Rong Ruoyao. Boto ng publiko. 83 puntos. Marka ng mga hurado. 77 puntos. 180 puntos lahat. Pangalawang pwesto, Lisa. Boto ng publiko, 70 puntos. Marka ng mga hurado. 70 puntos. Pang-10 pwesto, Rong Yu. Boto ng publiko. 15 puntos. Marka ng mga hurado. 79 puntos. 114 na puntos lahat. Anong nangyari? Bakit napakababa ng boto ng publiko para sa lola mo? Bakit hindi siya gusto ng mga tao? Saan siya nagkulang? Lolo, kasalanan mo yan dahil sa chat mo. Nainis mo ang mga fans ng iba, kaya hindi nila binoboto. Ang lola. Kumalma ka na. And with Joy, ang grupo ni Avis Rong ay talaga namang inayos ang makeup artist. Sabi ng direktor dahil kay Secretary Lan. Nasira ang makeup niya sa director's room. Kailangan niyang mag-retouch. Kaya pansamantala siyang hiniram. Ano? Pangalawa ako. Pangatlo ako. Binabati kita din Marong sa pagpasok sa finals. Pero, pang-siyam si Renbin, pang-walo si Xiao Jichun. Sa usaping fan favorite, kailangan mo pang magsumikap. Kung hindi kayang ihiwalay ni Emma Lan, ang personal sa trabaho, sa tingin ko, hindi siya bagay sa posisyon ng Secretary General ng SI.
Paumanhin. Anong karapatan mo? Para tanggalin ako sa posisyon ko. Nalan, magbitiw ka na lang. O hihintayin mo pa ang termination letter ng G-Group. Numerong, ang yabang mo naman. Sobra na to. Sira na ang ulo ni Lolo G. At si Ayuan, ang tunay na pinuno ng G family. Ako naman, ang girlfriend ni Ayuan. Ang magiging Gilres G. Sino ka ba sa akala mo? Nalan, tignan mo ang cellphone mo. Ikaw. Ang galing ng performance mo ngayon, Mama. Kumain ka muna, para hindi ka magutom. CJ. Gusto mo bang pag-usapan natin? Ang tungkol kay Secretary Lan. Ako ang nagpa-terminate. Kay Secretary Lan. Nan, susuportahan ko ang lahat ng desisyon mo, Mama. Lola, hindi sinasadya ni Roxy na i-target ka. Maarte lang talaga siya. Masyadong abala sa pag-aayos ng sarili. Pansamantalang nakalimutan ang kalahok. Kasalanan niya talaga ito. Pero hindi naman kailangang tanggalin siya sa trabaho, di ba? Malapit nang lumabas ang kalahok. Inilipat niya ang makeup artist ng walang pahintulot. Kung hindi dahil sa pagsagip ng iyong lola sa tuhod. Tapos na ang buong team. Isang napakalaking pagkakamali. Dapat talaga siyang tanggalin sa trabaho. Kung hindi man, muna, ibaba ang posisyon at obserbahan. Lan Roxu, di kayang gampanan ang posisyon ng kalihim. Gayon din, hindi mo rin kayang gampanan. Responsibilidad ng isihi ng J-Group. Kalihim siya, umakyat ka rito. Tagapangulo. Hindi mo kailangang tumingin sa akin ng ganyan. Simula ngayon, ililipat ko lahat ng shares ko. Sa iyong lola sa tuhod. Opo. Tagapangulo Rong. Tungkol sa pagpapalit ng tagapangulo. Kailangan ba itong ipahayag sa media? Hindi na kailangan. Alam mo na ay sapat na. Ang iyong lola sa tuhod. Bilang tagapangulo ng grupo. Kung tatanggalin niya ang isang empleyado, hindi na niya kailangang magpaliwanag. Sa iyo bilang si, di ba? Ang pamilya G namin. Sa paghahanap ng manugang, hindi tumitingin sa estado sa buhay. Tinitingnan lang namin ang pagkatao. Pero pasensya na. Ang katulad ni Lan Roxu, manugang na may masamang ugali. Ang pamilya G namin, hindi tatanggapin. Putulin mo na ang relasyon nyo. Dahil lang sa hindi niya sinasadyang, pinapunta ang makeup artist sa ibang lugar. Sinabihan ng immoral, isang napakalaking paratang. Sobra ka na. Tatanungin kita, iniwalayan mo ba o hindi? Para kang isang patriarkal na diktador. Hindi ako sang-ayon. CJ, kung ganoon, I-freeze ko lahat ng bank accounts mo at mga private shares mo. Mula ngayon, ang posisyon mo na lang ay si. At sasahurin ka buwan-buwan. May problema ba? Wala. Bro, ang galing mo. Para lang kay Rong Yu, nagpakumbaba ka ng ganito. Talaga nga naman, wala akong ibang hinahangaan kundi ikaw. Tumahimik ka na nga. Lola, magsisigarilyo lang ako. Tawagin mo ako kung may kailangan ka. Sandali lang. Gumawa ako ng isang plano para sa iyo. Tingnan mo. Ano? Pagiging late o pag-uwi ng maaga, may kaltas. Pagtulog sa klase, kaltas ng 1,000. Paninigarilyo, kaltas ng 5,000. Pakikipag-away, kaltas ng 10,000. Nan, hi, bro. Anong kaltas ng 1,000, 10,000? Anong ibig mong sabihin? Hindi pagrespeto sa nakatatanda. Kaltas ng 50,000. Lola, 100,000 lang ang allowance ko kada buwan. Paano ko kakayanin ang mga kaltas na yan? Hindi na ako naninigarilyo. Tumigil ka na, pwede ba? Tumigil na ako. Tumigil na ako, hindi ba pwede? Kuya kinokontrol ka na niya. Sigurado, may gusto siya sa'yo. Manahimik ka nga. Siya yung ginagaya si Yao Yao para sumikat, yung bobo. Parang wala naman siyang kwenta. Narinig ko, magkapatid daw sila ni Yao Yao. Magkapatid. Bakit ang layo ng agwat nila? Sinong asong tumatahol dyan? Kung wala kayong magawa, tumulong kayo magdilig ng dumi sa bukid. Bakit ka nanlalait? Anong pakialam mo kung minura kita? Subukan mo pang magsalita. Ikikiskis ko pa pangalan mo sa lapida mo.
Tara na, tara na. Bilisan mo. Ah! 76 minuto na absent, walang dahilan. Bawas ng 76,000. Nakipag-away. Bawas ng 20,000. Hoy! Di mo man lang tatanungin kung bakit ako nakipag-away. Wrong you. Napakawalang utang na loob mo naman. Yung mga lalaki sa kabilang klase. Sinitsismis ka, Wang Yao. Narinig ni Kuya habang naninigarilyo siya. Kaya siya nakipag-away. Paninigarilyo. Bawas ng 5,000. Pero, dahil pinagtanggol mo ako sa harap ng iba. Ibig sabihin mabuting bata ka. Dagdag ng 10,000. Pero, ngayong sumali na ako sa palabas, hindi maiiwasan ang maraming chismis. Aayusin mo ba ang lahat ng isa-isa? Hahayaan mo na lang ba sila gumawa ng mga malisyosong chismis? Ikaw, magbasa ka pa, para hindi lang karahasan ang alam mong gamitin. Para solusyonan ang mga problema, ang paninira sa ibang tao, na na-share ng mahigit 500 beses, ay maaaring kasuhan. Inutusan ko na ang katiwala na asikasuhin ito. Ikaw, umupo ka. Alam ko na. Hindi na ako magiging padalos-dalos sa susunod. Tapos na. Mukhang nahulog na talaga si Kuya Ye. Tapos na. Dumating na ang guro. Gamitin ang basehan. Pagkatapos ay pataas. Ang klase ngayon ay magiging bigla ang pagsusulit. Ito ay isang tanong mula sa National Physics Competition. Sinasaklaw nito ang lahat ng aralin sa buong semestre. Kung sino man ang makasagot ng tama, ay exempted sa final exam. Napakahirap naman ito. Hindi ko maintindihan. Sino ang makakasagot nito sa sobrang hirap? Ito ay noong 1950. Isang basic na tanong sa entrance exam ng Jingda University. Ang physics competition ngayon. Ganito na lang ba kadali? Sisimulan na natin ang pagsusulit. Chen Yan, ikaw ang sasagot. Ako. Pipiliin. Pipiliin. Tingnan mong mabuti. Ito ay isang problem solving, hindi multiple choice. Jay Zowie, ikaw ang tumatawa ng malakas. Ikaw ang sasagot. Hindi ko kaya. Pero kaya ni Rongyu. Nakita ko si Rongyu na nagsusulat sa scratch paper kanina. Guro, ang problemang ito ay hindi valid. Sumama ka sa akin sa labas. Yijay, mukhang hindi maganda ang tingin ng guro. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mukhang magagalit siya. Sana hindi ko na lang siya inasar. Bakit mo sinabing hindi ito valid? Ayon sa teorya ni Maxwell. Alam mo pala yan. Hula ko lang, ito ay isang basic formula. Subukan mong sagutan itong test paper. Ito ay mga tanong sa National Physics Competition. At nasagutan mo lahat ng tama. Ang galing mo naman. Rongyu, sigurado ka bang humanities student ka? Guro, magsisimula na ang klase. Aalis na po ako. Sandali lang. Ang galing mo sa physics. Kaya mo makipagsabayan sa National Physics Champion. Ganito. Bukas, may physics competition sa Haicheng University. Ipaparehistro kita. Ikaw, gusto mo bang sumali? Wala akong gagawin bukas. Sige, susubukan ko. 70 taon na. Wala pa ring nagbabago dito. Tingnan mo, hindi ba ito ang isa? Sa 10 hindi pa nare-resolve ang misteryo sa physics. Nabalitaan ko na noong panahon ng lolo ko. Wala pang nakakasagot nito.
Huwag mo nang tingnan yan. Mahuhuli na tayo sa exam. Tara na. Ito ay katatagan ng planetary orbit at pagpapatunay ng teorya ng Chaos-Lee. Anong ginagawa mo? Bawal magsulat o mag-drawing sa pisarang ito. Hindi mo ba alam? Pasensya na po. Buburahin ko na po. Sandali. Guro. Nakakuha ka ng resulta. Naku. Ito pala ang direksyon. Ikaw ba ang nagkalkula nito? Opo. Binibini, anong pangalan mo? Ilang taon ka na? Wrong you. 18. Isang 18 taong gulang na bata ay nakakapag-aral ng ganitong problema sa mundo. Isang henyo na katulad mo. Bakit ngayon ka lang lumitaw? Magpapakilala ako. Ako si Yun Xiaoyuan, professor sa Tsinghua University. Inimbitahan bilang Vice Presidente ng Haicheng University at Vice Director din ng National Physics Research Institute. Maaari ko bang maging guro mo? Ano? Professor. Parang nagmamalasakit ka sa sarili mo. Para maging estudyante ninyo, ano ang kailangan kong gawin? Sundan mo lang ang pag-aaral. CJ. Lin Rang, wrong you. Simula ngayon, ikaw na ang kanyang direktang junior. Ang ganda naman. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Gaano ko katagal hinintay ang mga junior ko. Junior sister, maligayang pagsali sa aming team. Wrong you. Nandito ka lang pala. Nag-alala ako ng sobra. Akala ko nawawala ka na. Yun, Professor Yun. Sino ito? Ito ang aking guro. Apelyido P. Pambansang adulto. Guro P. Wrong you. Ngayon ay estudyante ko na. Mula ngayon, madalas ko siyang ilalabas ng paaralan para sumali sa ilang mga eksperimento. Inuuna ko nang ipaalam sa iyo. May mga pagsusulit pa siya. Hindi siguro pwede na madalas siyang wala sa paaralan. Napakahusay niya sa physics. Basta makagawa siya ng research output. Rekomendasyon para sa Tsinghua at Peking FE. Diretso siyang papasok sa Tsinghua o Peking University. Diyos ko, hindi ako nananaginip, di ba? Kung may problema sa hinaharap, dapat tayong mag-usap ng madalas, ha? CJ. Kung ganoon, aalis na ako. Aynan. Maligayang pagbabalik muli. Hanggang sa muli. Aynan. Iyon ang National Physics, Deputy Director ng Research Institute. Professor Yun, di ba? Lola, bakit kakasama niya? Tapos na. Nagkataong nalutas ang isa sa 10 pinakamahirap na problema sa physics, katatagan ng planetary orbit, at pagpapatunay ng teorya ng Chaos. Tinanggap siya bilang estudyante. Ang antas ng pisika ni Lola sa tuhod. Napakataas pala. Senyu, biglang bumisita ang chairman ng High Corporation. Gusto mo bang bumalik sa kumpanya? Lola sa tuhod. Ikaw, sakto. Kailangan ko rin pumunta sa opisina ng chairman. Aynan, CJ. Secretary Lan, nandito ka na pala. Umalis ka na sa trabaho. Hindi mo man lang kami sinabihan. Para makapag-ayos kami ng despedida para sa iyo. Ano nang alam mo? Siguradong si TJ ang nagpauwi kay Secretary Lan para maging full-time na may bahay. Sa kasal niyo balang araw, huwag kalimutang imbitahin kami. Wala pang ang kasiguraduhan yan. Kanina lang may kasama si TJ na babaeng nasa mga 20 anyos. Mukhang malapit sila sa isa't isa. Yun ay kamag-anak ng pamilya G. Oh, hindi ba't kakagraduate lang niya? Nag-i-intern siya sa kumpanya ni DJ. Huwag niyong ikalat yan. Mag-ingat kayo kay CG. Baka kayo ang maparusahan niya. Yung apelyido ay Rong. Nakakainis si Tita Rong. Lagi niyang inaagaw ang papa ko. Nakakainis, nakakainis, nakakainis talaga. Xiaoyu, sino ang pinakaayaw mo? Xiaoyu, sino ang pinakaayaw mo? Papa, miss ka na ni Xiaoyu. Tingnan mo, ito yung iginuhit ko noong nasa kindergarten ako. Ang paborito pala ni Xiaoyu ay ako. Senyu, pinapatawag po kayo ng chairman sa kanyang opisina. CJ. Papa. Aynan, magtatrabaho ka na naman ba? Pero, gusto pa sana ni Xiaoyu na sabayan mo akong kumain. Gusto ko rin sanang ikwento sa'yo ang mga nangyari sa kindergarten namin. Papa, samahan mo muna akong kumain bago ka umalis.
Yuan, mukhang aatakihin na naman ng hika si Ryu. Payagan mo na siya. Kundi siguradong, iiyak siya hanggang sa atakihin. Parang awa mo na. Xiao Yu, sasabayan ka ni Papa sa pagkain. Huwag ka nang umiyak. Mamaya na natin pag-usapan kung ano man yon. Tara na. Chairman, Secretary Lan, inaatake ng hika ang anak niya. Kaya ang Sisi, maagang umalis kasama ang mag-ina. Umalis na. Napakalaks ba ng management ng G Corporation? Isang dating empleyado, pwedeng pumasok at lumabas ng opisina. Huwag kayong mag-alala, Chairman. Mamayang gabi, aayusin ko na ang bagay na ito. Pinapunta kita ngayon, para ayusin ang isang bagay. May problema sa accounts ng Purchasing Department. Sino ang namamahala taon-taon sa pagbili ng mga employee benefits? Agad-agad, papuntahin mo siya rito para makita ko. Itong bahaging ito, palaging si Lan Zigang ang nakababatang kapatid ni Secretary Lan, ang namamahala. Pero sa oras na ito, tapos na ang oras ng trabaho niya. Natatakot ako na, bukas pa siya makakapag-report sa iyo. Alas 4 pa lang ngayon. May isang oras pa, bago matapos ang trabaho. Si Lan Zigang. Hindi ba siya ang bayaw ni MVG? Kaya pala laging late at maagang umaalis. Walang pumupuna. Ang mga legend na ito ay ebidensya. Tumawag na tayo ng pulis. Pero, si MVG, binigyan ko na siya ng pagkakataon. Siya ang ayaw pumunta. Tumawag agad ng pulis. Opo, Chairman. Bayaran. MVG, kabuang 7,000-8,600 yuan. Nabigo ang pagbabayad. Hindi sapat ang iyong balanse. Nabigo ang pagbabayad. Hindi sapat ang iyong balanse. Papa, paano naging hindi sapat ang iyong balanse? Sandali lang. Pahiramin mo ako ng 80,000. Kakautang mo lang ng 200 ngayon 80,000 na naman. Anong nangyari? Malapit nang bumagsak ang G family. Pahiramin mo na lang ako ng 1,000,000. Matagumpay ang pagbabayad. Tayo na. Alam ko na. Paano magiging? Hindi kayang bayaran ng aking papa ang pagkain. Sabi ng aking mama, si papa ang pinakamayaman na papa sa mundo. Sa hinaharap, ako ang pinakamayamang maliit na prinsesa. Bakit mo sinabi sa bata ang tungkol sa pera? Yuan, ako. Hello, ikaw ba ang pamilya ni Lan Zigang? Ako nga. Ginamit niya ang kanyang posisyon para makakuha ng iligal na kita at nakakulong na. Pumunta ka, direkta sa pulis para sa investigasyon. Ano? Lola sa tuhod, halika. Lolo, tingnan mo, inalagaan ko si Lola nang mabuti. Hindi ba dapat? Bigyan mo ako ng reward. Wala akong pera. Ang pera ko, lahat ay ibinigay ko na kay Lola. Kuya, wala na akong pera. Bigyan mo naman ako ng panggastos. Wala rin akong pera. Lahat ng bank card ko at credit card ay na-freeze na. Lola, si Lan Zigang ay nakababatang kapatid ni Roxu. Kaka-6 na buwan pa lang niya sa kumpanya. Nasa training pa lang siya. Normal lang na magkamali siya sa trabaho. Hindi naman kailangan na umabot pa sa pulis, diba? Hindi kita mahanap. Hindi ko rin mahanap si Lan Zigang. Wala akong magagawa. Kaya tinawag ko na lang ang pulis para solusyonan ito. Ipinapakita ng ledger na sa nakalipas na 6 na buwan, si Lan Zigang ay kumuha ng 480,000 RSB mula sa G-Corp. Kung ikaw yan, ano ang gagawin mo? Patay na ang mga magulang ni Roxu. Si Lan Zigang na lang ang natitira niyang pamilya. Mabait naman si Lan Zigang. Noong nakaraang buwan, sinama pa niya ako
para uminom kasama ang mga kaibigan niya. Matulungin siyang tao. 400,000 lang naman iyon. Tutulungan na lang natin siyang bayaran, di ba? Bastos. Tingin ko, masyado kang komportable sa buhay mo. 400,000. Wala lang sa'yo. At ikaw, paano kita napalaki ng ganito? Isang walang kwentang tagapagmana. Ang parasitikong silansigang. Hayagang, yanigin ang pundasyon ng G-Clan. At ikaw pa ang nakikiusap para sa kanya. Hay, nakakainis. Sige na. Maliit na bagay lang to. Bakit ka nagagalit ng ganyan? Kung kayang bayaran ni Lanzigang sa loob ng 3 araw, ang 10 beses na danyos, babawiin ng G-Clan ang reklamo. 10 beses. Ibig sabihin, 4,080,000 piso. Kailangan kong ibenta agad. Ang isa sa mga sports car ko. Sandali lang, para maiwasan kang kumuha ng mga ari-arian ng G-Clan, para punan ang utang ng pamilya Lan. Pasensya na, pero lahat ng ari-arian mo ay kukunin. Mayordomo, ayusin mo na lahat ng ari-arian ng Batang Master. May 2 oras ka. Opo. Anak ko pa rin siya. Sana sa pangyayaring ito, makita niya ang tunay na kulay ng pamilya Lan. Hello. Anong nangyari? Tinawagan ako ng tatay mo. Nang 10 oras ng gabi, bawal niya akong bigyan ka ng kahit anong tulong pinansyal. Kung hindi, ititigil niya ang pakikipagtulungan sa kumpanya namin. Junior sister, ayon sa kalkulasyon, may isang asteroid na ang orbit. Mababangga sa Earth sa lalong madaling panahon. Kailangan kong makuha mo ang trajectory ng unang yugto. Ano? Hindi ko alam. Tiyak na nahihirapan ang junior sister. Natapos na pala ang pagkalkula. O ay, hindi ito ang space agency. Kakalkula lang. Tumpak na datos ba ito? Narinig kong isang grupo ng mga physicists. Isang buwan ang ginugol nila para kalkulahin ito. Bakit mo tinitingnan ito? Iba ito. Ang space agency ay may pinakamahusay na tulong sa computer. Pero si junior sister lang mag-isa. Isang panulat at isang abacus. Oras lang para kalkulahin ito. Isang henyo talaga. Junior sister, bibigyan kita ng isa pang set ng data. Kalkulahin mo ito. Ikalawang yugto ng planeta. Trajectory. Si Rong yun ang ating klase, na may perpektong score. Nakapasa sa preliminary round ng National Physics Competition. Binabati natin si Rong Yu. Perpektong score sa physics. Paano nangyari iyon? Hindi ba siya dating estudyante ng liberal arts? Mahigit 100 lang ang score niya. Napakahirap ng physics. Paano siya makakakuha ng perpektong score? Rong Yu. Simula nang lumipat siya sa ating klase, halos palagi siyang nakayuko sa pagbabasa at pag-aaral. Ang mahigit 100 score niya sa nakaraang pagsusulit ay isang pagkakamali lang. Malapit na ang monthly exam. Ang top 3 ng klase natin. Dapat mag-ingat. Baka mauusan ni Rong Yu. Kumain ka pa. Wei, narinig ko, sa preliminary round ng National Physics Competition, perfect ang score mo. Ang galing mo talaga. Naku, perfect sa physics. Hindi lang siya matalino, isa siyang henyo. Kung mananalo siya sa international competition, diretso na siyang papasok sa Tsinghua o Peking University. Talagang, hindi maikukumpara ang mga tao. Perfect lang naman sa physics. Maliit na bagay lang yan. Kailangan mo pa bang ipagmayabang? Gusto mong malaman ng lahat? Jay Zowie, naiinggit ka ba?
Dahil ba magkasama? Sina Yaoyao at Song Hui. Nagsiselos ka, no? Magselos mo mukha mo. Anong naiinggit? May inggit ba ako sa perfect score sa physics? Kilala ang class 1-0. Bilang klase ng mga bobo. May nakakuha ng perfect score sa physics. Hindi ko alam kung bakit kailangan. Ipagmayabang ang ganitong bagay. Si Rong Yu nga natin. Perfect din ang score. Nagmayabang ba siya kahit minsan? Ha? Napakababa ng mga grado ni Rong Yu. Makakakuha ba siya ng perfect score? Ang lalakas niyong magbiro. Sa tingin ko, siguradong, nakaupo siya sa tabi ni Song Hui at kinopya ang mga sagot niya. Sino ang sinasabi niyong nangopya? Subukan niyong ulitin yan. Sino ang sinasabi niyong nangopya? Subukan niyong ulitin yan. Magkatabi ba kayo ni Rong Yu sa exam? Medyo malayo kami sa isa't isa. At, nauna pa siyang nagpasa ng papel niya. Hindi siya dapat nangopya kahit kanino. Kung ganoon, siya, nauna niyang nakuha ang mga sagot sa kompetisyon. Possible. Sabi ko na nga ba, paano siya biglang gumaling? Gumamit pala siya ng maruruming paraan. Sasagutin ko lang tong tawag. Yaw, sigurado ka bang nasa bahay? Si Secretary Lan, ang negosyo ng pamilya, ay nahihirapan. Ang pamilya G lang ang makakatulong sa atin. Siguraduhin mong tama ang nalaman mo. Huwag kang mag-alala pa. Nagbakasyon si Secretary Lan para magpakasal. Hindi ako maaaring magkamali. CJ, magmaneho ka na. Yuan, yung mahigit 4 na milyong, hindi mo pa ba nakukuha? Ilang araw pa ba maghihintay? Ang kapatid ko sa kulungan. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng 3 araw, siguradong makukuha ko na. Sige, ikaw muna ang bahala. Ayun. Secretary Lan, ako po si Rong Royal. Nagkita na po tayo sa palabas. Natatandaan niyo pa po ba? Siyempre, natatandaan ko. Pero ano ito? Pamilya Rong. Tingnan natin. Paano nakapasok si Rong Yu sa magandang paningin ng matanda? Roxu, napakaganda mo. Sa hinaharap, tiyak na ikaw ang magiging ginang ng pamilyang G. Natatandaan ko, ang pamilya ni Matandang Rong, may isa pang anak na babae, di ba? Siya ang anak ko sa dating asawa ko. Lumaki siya sa probinsya. Hindi siya nababagay sa alta sosyedad. Itong mga nakaraang araw, kinukup ko siya para alagaan. Alam ko na. Pero, sa hitsura ng pamilya Rong, malinaw na hindi nila alam ang relasyon ni Rong Yu at Ji Ziyuan. Ibig sabihin ba nito si Rong Yu, hindi naman talaga nakakapit kay Ji Ziyuan, kundi kay Matandang Ji. Sabi ni Papa ayaw niya raw kumain. Kahit gaano ka busy, kailangan pa rin kumain. Sabi ng senyorito may racket daw siya. Ano? Racket. Ang G-group na ito, ang daming trabaho na naghihintay sa kanya. May oras pa siya para tumanggap ng racket, para mag-patch up ng butas ng iba. Yung batang lalaki ng pamilya Lan, ninakaw ang 40,000 piso ng pamilya G natin. Sa huli, tayo pa rin sa pamilya G ang nagbayad. Si Ayuan, lalong nagiging tanga. Hindi tanga si Kuya. Naaawa lang si Kuya kay Lan Roxu. Naaawa. Dapat tingnan mo rin kung karapat-dapat ba siyang kaawaan. Matigas ang ulo. Dalhan siya ng pagkain. Ako na ang magdadala. Huminga palabas. Kung sana si Kuya, mas mapagmahal kay Duo-Duo. Simula nang mamatay si ate, si Duo-Duo ay ipinadala sa boarding school. Umuwi lang siya kada 6 na buwan. Araw ng kapayapaan. Hindi ba't sinabi ko na, kapag nagtatrabaho ako, huwag akong istorbohin. Papa, gusto ko lang siguraduhin na hindi ka nagugutom. Dahil sa sobrang trabaho.
Lumabas ka na. Narinig ko kay Lolo. Na kailangan mo ng pera ngayon, Papa. Ito ang ipon ko sa aking bank card. Sabi ni Lolo Butler, may mahigit 2,000 piso dito. Gamitin mo muna, Papa. Itago mo ito. Hindi ako nangangailangan ng pera. Talaga po. Siyempre naman. Dodo, lumabas ka muna. Kailangan ko pang magtrabaho. Opo. Lola, Lanzugang, 10 beses na danyos, na ipadala na sa G Financials. Lanzugang, ang kaso ng iligal na kita ng Jay ay naayos na. Pumunta ka sa presinto para bawiin ito. Salamat, Lola. Roxu, binawi na ang kaso ni Zigang. Dati, paano ko siya nagustuhan? Itong si Rongyu ay kabit lang pala ng matanda. Dahil dito, kapag namatay na ang matanda, hindi ba si Rongyu ang magmamana ng malaking kayamanan? Hindi pwede. Kailangan kong hikayatin ang matanda na ilipat ang lahat ng kanyang ari-arian sa pangalan ni Ziyuan. Pumunta. Lolo sa tuhod. Dati po ay hindi marunong ang tiyuhin ko. Humihingi po ako ng tawad para sa tiyuhin ko. Maaari mo po bang patawarin ang tiyuhin ko? Kapag nagkamali ang matanda, hindi dapat humingi ng tawad ang isang bata. Dodo, tara, maglaro tayo. CJ. Matanda. Ang kapatid ko dati ay naloko lang ng mga barkada niya. Nabinigyan siya ng, kaya't pansamantala siyang nabulag. Kaya niya nagawa iyon. Natuto na siya ng leksyon. Hindi na niya ulitin ang mga bagay na labag sa batas. Muli. Aray ko. Naku po. Aray. Masakit ang ulo ko. Aray ko po. Babalik na ako sa kwarto ko para magpahinga. Mag-usap muna kayo. Aray ko po. Ang sakit ng ulo ko. Aray. Binibining wrong. Gusto ko po sanang humingi ng tawad. Napagkamalan ko po kayo dati. Sana po binibining wrong. Ay huwag niyo po akong panagutin. Siyempre, hindi. Kalihim lan. O hindi. Binibining lan. Nay. Sa sarili nating bahay, bakit ka naglilihim? Ano? Sabihin mo na lang ng diretsyo. Ganito kasi iyon. Gusto kong makipaghiwalay si Lan Huxu kay Iyuan. Pero si Iyuan, ayaw niyang makinig. Nay, may paraan ka ba? Bakit mo sila gustong paghiwalayin? Si Lan Huxu, hindi maganda ang ugali. Hindi siya bagay kay Iyuan. Isa pa, lagi kanyang sinasagot, Nay. Kung may humadlang, akala nila tunay na pag-ibig ang makakaya ng lahat. Hayaan mo na sila. Huwag mo nang problemahin yan. Matulog ng maaga, gumising ng maaga. Malakas na katawan para sa mahabang buhay. Tingnan mo, lahat ng ito ay bigay ni Tita Rongyu. Sa akin. Ang bait-bait sa akin ni Tita. Kapag may nagustuhan ako, binibili niya agad para sa akin. Bakit meron si Dodo? Tapos ako wala. Sinabi ko sa'yong magmayabang ka. Anong ginagawa mo? Tama na. Tama na. Itay. Nay. Nay. Anong nangyari kay Xiaoyu? Saan ka nasaktan? Sabihin mo kay nanay. Binubuli ako ni Dodo. Hindi ko sinasadya na masira yung gamit niya. Siya. Tinulak niya ako. Sabi niya wala akong tatay. Pinalayas niya ako sa bahay niya. Ako. Gusto ko lang makipagkaibigan kay Dodo. Yun lang. Wala talaga ako. Wala akong. Humingi ng tawad. Dapat humingi ng tawad kung may nagawang mali. Sige na, Ayuan. Huwag mo nang pahirapan ang bata. Si Yueyo naman talaga ang may kasalanan. Nagalit si Dodo. Natural lang yun. At saka si Yueyo. Wala siyang tatay.
Pasensya na po, Papa. Hindi sa akin ka hihingi ng tawad. Kay Xiaoyu ka dapat humingi ng tawad. Pasensya na, Xiaoyu. Hindi ko dapat tinulak ka. Alam ko naman. Kakampi ko si Papa palagi. Nakakatawa. Alam ko naman. Kakampi ko si Papa palagi. Nakakatawa. Halika rito, Dodo. Kargahin ka ni Tita. Tita, wala akong. Nagtatanggi ka pa rin. Masyadong. Miss Wrong, ang ganitong bagay, hindi niya ito unang beses ginawa, at hindi pa rin siya natututo. Kailangan siyang disiplinahin ngayon. Mukhang si Doo-Doo natin ay talagang naapi. Nakita ko lang na nag-uusap yung dalawang bata. Ang sweet nila tingnan. Naisip kong si video at i-post sa. Gusto ko sanang si video at i-post sa social media. Hindi ko inaasahan na makaka-video ako ng ganito. Panoorin mo. Sinadya mong siraan si Doo-Doo. Pasensya na po. Ako, naiinggit lang ako kay Doo-Doo. Wala akong kahit ano. Dahil lang hindi ako tunay na anak ni Papa. Kawawa naman ako. Walang nagmahal sa akin simula pagkabata. Si Yoyo namin, walang ama simula pagkabata. Masyado akong abala sa trabaho. Napabayaan ko ang pagdidisiplina sa kanya. Hindi ko inaasahan na si Yoyo magiging ganito ngayon. Magaling talaga si Emelan sa pagliligaw sa usapan. Kung ganoon ang sinasabi mo, kung sakaling pumatay o manulog si Lanyu sa hinaharap, basta sabihin niyang wala siyang ama, hindi na siya mapaparusahan. Lanyu, kailangan niyang humingi ng tawad ng personal. Hindi ako hihingi ng tawad. Xiaoyu, huwag ka nang umiyak. Aatakihin ka na naman mamaya. Kailangan mo pang pumunta sa ospital. Yuyu. Ayuan, magpatawag ka na ng sasakyan. Dalhin mo si Xiaoyu sa ospital. Matagal na niyang sakit ang hika. Dalhin mo na lang siya sa ospital. Tawagan mo ako kung may problema. Ayuan. Dati kapag sinabi ko ito, sasamahan pa rin ako ni Jisiyuan papunta sa ospital. Ngayon ay napagod na siya sa kakaiyak. Ihiga mo siya ng maingat sa kama. May utang ka ring paghingi ng tawad kay Doo-Doo. Hindi lang dapat isang paghingi ng tawad. Pag-isipan mong mabuti. Mga katulad na pangyayari noon. Ilang beses na ba itong nangyari? Hindi ako. Xiaoyu, ayos ka lang ba? Hindi ko siya tinulak. Papa. Dodo, anong ginagawa mo? Hindi ba't sa bawat pagkakataon? Sinasadya ni Xiaoyu na siraan si Doo-Doo. Mama, ito, ang finals ng singing contest. Record na. Espesyal kong pinili para sa iyo. Ang mga damit na ito. At, dalhin ang handbag na ito. Mukhang, mas fashionable, diba? Naku, ang baduy naman ito. Lolo, ilang taon na yang. Pananamit mo. Kung isusuot ni Lola ang damit na ito, sa dini, siguradong tatawagin siyang baduy. Ikaw, anong alam mo? Umalis ka na. Dodo, maganda ba itong damit? Maganda. Kung itatambal dito ang sapatos na ito, mas maganda ito. Tita, isusuot mo na. Hintayin mo ako ng 10 minuto. Tatawagan ko ang isang stylist na pumunta dito. Hay, hindi na kailangan pang mag-abala. Isa ka ng artista ngayon. Gumawa ako ng fan club para sa iyo kagabi. Ngayon, ang mga fans ay higit sa 10 tao na. Kailangan mong palaging alagaan ang iyong imahe. Anong nangyari kay Professor yun? Papunta na ako para mag-record ng palabas. Xiaoyu, mayroon kaming proyekto na nagkaroon ng data anomaly.
Direktang nakakaapekto ito sa pambansang seguridad. Maaari ka bang pumunta agad sa Research Institute? Pupunta ako agad. Pumunta sa Research Institute. Nasaan si Rongyu? Magsisimula na ang palabas. Sino ang makakakontak sa kanya? Naiintindihan ko na. Mukhang may pag-asa pa. Saang ospital ka? Pupunta ako dyan ngayon. Matagal ng sakit ito ni Weiyu. Pinauwi ko na lang siya. Para uminom ng gamot. Huwag kang mag-alala. Bakit ang dami ni Duo-Duo? Ng mga bagong damit at magagandang sapatos. Samantalang ako wala. Bakit ang bait sa kanya ni Papa? Ano pa ba ang dahilan? Kasi si Duo-Duo ay isang Jin. Hindi naman siya. Hay, huwag kang umiyak. Nagsalita lang naman ako ng totoo. Kailangan ba talagang umiyak ng ganyan? Tama na. Professor, dumating na si Rongyu. Halika, halika. Kailangan namin ang tulong mo sa gawain ito. Ito si Rongyu, isang henyo sa pisika. Ang problema nitong mga nakaraang araw. Sa tingin ko, maaari nating pag-usapan ito sa kanya. Ayon sa kasalukuyang modelo ng pagkalkula, ang orbit nito ay babangga sa Earth sa loob ng 36 na oras. Paulit-ulit namin kinuwenta ito ng daan-daang beses. At ang resulta ay hindi tugma. Data ng obserbasyon, data ng computer simulation, at data ng obserbasyon. Nagpapakita ng bahagyang paglihi sa orbit. Hindi ito makatuwiran. Ang dami nitong data. Naisaulo mo lahat. Sige na. Ilagay lang ang mga data na ito. Isa-isa sa computer. At makukuha natin ang huling resulta. May gagawin pa ako, aalis na ako. 3 araw na pinatakbo ng computer ang data. Natalo pa sa abacus mo. Junior sister, ang utak mo, mas matalas pa sa computer. Naku, Lowbat. Diretso na tayo sa venue ng palabas. Ito, malaking tulong ito. Ipadala ang huling resulta sa Space Agency. Ihahatid na kita. Wag na. Kaya ko na. Rongyu, gaano ka katagal na late? Gaano karaming oras ang nasayang mo? Hindi pa nga sikat, nag-inarte na. Paano na ang ibang miyembro dahil sa pagiging late mo? Ang mga taong ganito ay, hindi na babagay sa industriya ng entertainment. Tama, hindi na babagay sa industriya ng entertainment. May emergency lang akong inasikaso. Nakausap ko na ang direktor. Anong emergency? Mas importante pa sa pag-record ng palabas. Tingnan mo ang balita. Galing siya sa Space Agency. Napakaganda. Sigurado akong nakapasok lang siya. Para magpa-picture kaya siya na late. Pumasok siya sa isang importanteng lugar ng gobyerno. Paano kung may na-leak na sikreto ng bansa? Sinong mananagot? Space Agency. Kailangan siyang kasuhan. Baka isang espiya. Hayaan ang ahensya ng seguridad na humawak nito. Imbestigahan ang kanyang background. Tama. Ang ganitong uri ng tao ay dapat arestuhin. Tama. Arestuhin siya. Arestuhin siya. Dapat siyang arestuhin. Direk Chen, ang babaeng ito ay napakatapang. Nangahas siyang pumasok sa ahensya ng kalawakan. Sa tingin ko dapat tayong maglabas ng pahayag para ilayo ang ating sarili sa kanya. Kung hindi, pagdating ng panahon, tatanggalin ang palabas at tapos na tayo. CJ, sandali lang. Si Rongyu ay ang ating inimbitahan sa Research Institute. Lahat. Kumalma kayo. Hindi iligal na pumasok si Rongyu sa ahensya ng kalawakan. Siya ay opisyal na inimbitahan natin. At lumahok siya sa isang mahalagang proyekto sa pananaliksik. Sa loob ng maikling panahon, si Rongyu ay nakapag-deduce ng trajectory ng isang asteroid. Direkta siyang tumulong sa Space Agency.
Naitama ang prediksyon ng pagbangga ng malapit na asteroid na ito. Bangga ng asteroid sa Earth. Tama. Ang mga kalkulasyon ni Rong Yu ay nakatulong sa atin na mahanap ang kritikal na datos para maiwasan ang pagbangga. Sa oras ng krisis, si Rong Yu ay humakbang para sa bansa at maging sa buong sangkatauhan. Nagbigay siya ng mahalagang oras. Isa siyang tunay na bayani. Rong Yu, kaya pala ganun. Mukhang nagkamali tayo. Huwag kang mag-alala. Ang aming programa ay gagawin ang lahat para linisin ang pangalan mo. Hindi namin hahayaan na kumalat ang anumang chismis. Huwag kang mag-alala. Sabi ko na nga ba? Mahigpit ang seguridad sa Space Agency. Hindi makakapasok ang mga tagalabas. Rong Yu, napagbintangan kita. Napagbintangan ka namin. Ginawa ko lang ang makakaya ko. Ngayon, maaari na ba nating ipagpatuloy ang pag-record? Siyempre naman. Go, Rong Yu. Go, Rong Yu. Magtuos tayo. Binabati kita, nanay, sa pagkapanalo. Mga tagahanga, umabot na ng 10,000. Oy, hindi ba si Tita Lan yon? At si Lan Yu? Yuyu, Papa. Matagal na tayong hindi nagkita. Anong nangyayari? Bumalik na ang tunay na ama ni Xiaoyu. Hindi naman ito ang tatay ni Xiaoyu, ha? Hindi nga. Bakit Papa ang tawag ni Xiaoyu sa lahat? Ilan na ba ang naging tatay niya? Lumaki si Lan Yu na walang ama. Hindi ba normal na magkaroon siya ng maraming tatay? Mas marami ang magmamahal sa kanya. Anong masama roon? Kahit maraming tatay si Lan Yu. Pero ikaw, Yuan, iisa lang ang anak mo. Papa, masarap ang talaba. Susubuan kita. Mabait na bata. Kumain ka na lang mag-isa. Anong nangyari? Wala naman. Halika. Para sa iyo. Salamat. Paalam. Paalam, Papa. Xiaoyu. Hindi mo na pwedeng tawaging Papa itong tito na ito. Hindi siya ang Papa mo. Pero kapag tinawag ko siyang Papa, binibilhan niya ako ng regalo. Pang-ipit sa buhok at mga laruan. Binibili niya lahat para sa akin. Isa pa. Hindi ba ito? Nagkakahalaga ng libo-libo. Kung hindi ko siya tatawaging Papa ng ilang beses, paano niya bibilhan ng sapatos? Para sa pamilyang G. Wala lang ito. Ngayon, lahat ng nasa pamilyang G ay nakikinig kay Rong Yu. Kailangan ko lang ayusin ang relasyon ko sa kanya, para maayos ko rin ang relasyon ko kay Ji Yuan. Kapag nakasali na ako sa pamilyang G. Anong sapatos? Bag? Lahat ng gusto ko, makukuha ko. Gumuhit pa tayo ng isa. Asul na puso. Anong kulay ang gusto mong iguhit sa maliit na pusong ito? Binibining Rong. Dodo, magandang umaga. Kulayan din natin ang ribbon ng kulay rosas. Dodo, nandito si Ate Xiaoyu para makipaglaro sa iyo. Dodo, pasensya na sa huling pagkakataon. Nasira ko ang gamit mo. Maaari mo ba akong patawarin? Endless wrong. Kahapon habang namimili ako, nakakita ko ng isang peres ng high heels na sa tingin ko ay babagay sa iyo. Endless wrong, tingnan mo kung gusto mo. Dodo, balik tayo sa kwarto at mag-drawing. Ayuan. Ayaw ba sa akin ni Endless wrong? Ang sapatos na ito. Talaga bang ikaw mismo ang pumili nito para kay Ime Rong? Sa totoo lang, ipinabili ko ito sa isang kaibigan. Tama na. Lan Roxu, niloloko mo ako. Ayuan. Hindi ganyan si Ayuan. Rong Yu. Hindi kita patatawarin.
Hello, Senior Lin. Junior sister, tingnan mo ang balita. Bakit? Base sa iyong kinakalkulang trajectory, ginamit namin ang spacecraft para tamaan ang asteroid. At matagumpay na nabago ang trajectory nito. Malaki ang naitulong mo. Iginagawad sa iyo ng bansa ang Physics Award ngayong taon. Ikinagulat ng mundo, ang pinakabatang nagwagi ng Physics Award ay isinilang. Isang 18 taong gulang na dalaga ang nagligtas sa mundo. Tita, nanalo ka ng award. Wow, ang galing ng mama ko. Aray. Lolo, mag-ingat po kayo. Ginulat ang buong mundo. Isang 18 taong gulang na dalaga ang nagligtas sa mundo. Si Rongyu na naman. Hindi pwede. Hindi na ako makapaghintay. Hanggat nandito siya, hindi ko kailanman magiging ang ginang ng pamilyang G. Hello. Humanap ka ng mga tao para dukutin si Rongyu. Tapos na. Hindi ko akalain na ang mataas na si Rongyu ay magkakaroon ng ganitong kaawa-awang araw. Ano ba ang gusto mo? Kung hindi ka lang biglang sumingit, matagal na sana akong kasal kay GCUan at naging ginang ng G Corporation. Pero pagkatapos ng araw na ito, hindi mo na ako mapipigilan. CJ, kami ni GCUan ay hindi yung iniisip mo. Hahaha. Kahit na ano paman, ikaw ay mamamatay. Akala mo ba mahal ko si GCUan? Kung hindi lang dahil sa kanyang pagiging tagapagmana ng G Corporation, kakailanganin ko pa bang magpakahirap na pasayahin siya at papatawagin pa si Xiaoyu na tatay? Ginagamit mo lang si GCUan. Hindi mo siya mahal. Mahal mo ba itong lalaking ito? Hindi mo na kailangang mag-isip pa. Kapag namatay ka na, ang G Corporation ay mapapasailalim ko na. Kung gusto mo, maaari kong ipadala si GCUan para samahan ka. CJ, huwag kang mag-alala. Mabilis lang ako. Hindi ka pakikilos. Nagyayabang ka lang. Sige na. Ziyuan. Binibining wrong. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang mga sinabi ni Landroxy kanina. Narinig mo lahat, di ba? Narinig ko. Hindi ganoon iyon. Ziyuan. Ziyuan, pakinggan mo ang paliwanag ko. Huli na. Landroxy. Hindi ko inaasahan na ngayon ko lang makikita ang tunay mong kulay. Hindi ganoon iyon. Impossible. Paano mo nalaman ang mangyayari? Anong ginawa mo? Hindi ko talaga alam ang mangyayari. Inunahan ko lang nalagyan ng mga listening device ang kotse at bahay mo. Matagal ko nang alam ang plano mo. Alam ko na ang plano mo. Ang kahihinatnan mo ngayon, kasalanan mo lahat. Ziyuan, tulungan mo ako. Ziyuan, hindi mo magagawa. Ito sa akin, di ba? Dalhin ninyo siya. Ibigay ninyo siya sa pulis. Ziyuan. Sa wakas, natauhan ka na rin. Sulit ang lahat ng paghihirap ko. Hindi ba't siya si Rongyu, ang nakakuha ng National Physics Award? 18 anyos pa lang si Binibining Rong. Ang bata pa niya. Pero nalutas na niya ang isang pandaigdigang problema. Ang galing niya. Naku, anak ko, alam na ni tatay. Natiyak na magkakaroon ka ng ganitong tagumpay ngayon. Ate, binabati kita sa pagkapanalo mo. Hindi mo ako itinuring na parang tunay mong kapatid. Ngayong nanalo ako ng Physics Award,
Ngayon lang kayo lumalapit. Mali ako noon. Humihingi ako ng tawad. Ate, patawarin mo ako, okay lang ba? Naman. Magpamilya tayo. Walang galit na dapat ipagkait. Ang maliit na bagay na ito, huwag mo nang isipin pa. Maliit na bagay. Sinadya akong sampalin ni Rong Ruoyaw. Maliit na bagay. Itinulak ako ni Rong Ruoyaw mula sa hagdan. Maliit na bagay. Ano? Nagawa nila sa'yo iyon. Lolo G, hindi pagkakaintindihan lang ito. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Wala nang dapat ipaliwanag. Mga tauhan. Ang dalawang hampas lupang ito. Ihagis palabas. Wrong you. Sandali. Hindi pagkakaintindihan lang ito. Atin pong tawagin. Ang nagwagi ng National Physics Award. Nagwagi. Ginang wrong you. Salamat, Professor Yun. Binabati kita. Pagkatapos ng maraming taon, ang tropiyong ito ay sa wakas ay bumalik na sa aking mga kamay. Ang galing mo, nanay. Salamat sa bawat kasama sa paglalakbay. Ang agham ay isang himala ng kolektibong karunungan. At ang kagalakan ng pagtuklas ay nabibilang sa bawat mausisang isipan. Naway lagi tayong tumingala sa mga bituin at hanapin ang dahilan ng lahat ng bagay. Salamat! Sa araw na ito nakarapat-dapat na ipagdiwang ang pamilyang G ay mayroon ding i-anunsyo. Ang nakatayo sa entablado ay hindi lamang isang henyo na pisiko. Ang pinakabatang nagwagi ng National Award. Isang sikat na idolo. Sige na. Hindi ka siya ang lahat ng taong ito sa entablado. Ha. At siya rin ang aming matagal nang nawawalang ginang G. Siya ang ina ni Ji Xuning. Ina, paano nangyari iyon? Impossible. Gaano ba kabata si Rong Yu? Paano siya magiging ginang G? Mismong si Lolo G ang nagsabi nito. Maaari pa bang maging peke iyon? Lumabas na si Rong Yu. Nay. Ngayon, personal kitang ihahatid pa uwi. Lola sa tuhod. Sumakay na po kayo sa sasakyan. Kung hindi dahil sa iyo, na laging kinakalaban si Rong Yu, ang pamilya Rong namin ay matagal nang nakapangasawa sa pamilyang G. Napakatanga ko noon. Hay naku. Hay. Lolo, ano ba yung ginagawa mo? Parang gulat na gulat ka. Ay, Sanmiu. 3 araw na lang. At ika-100 kaarawan na ng iyong lola sa tuhod. CJ, ayusin mo na. Sabihin mo sa kuya mo na imbitahin ang lahat ng malalapit sa ating pamilya na pumunta dito. Gusto kong ipagdiwang ang ika-100 kaarawan ng iyong lola sa tuhod. CJ. Hay naku. Ang tagal na nating mga gurang di nagkakasama. Lauji, matagal na kitang di nakikita. Anong malaking proyekto ba ang inaasikaso mo? Sabihin mo sa amin, para matulungan ka namin, payuhan ka namin. Aynan, ako, may irerekomenda ako sa inyo. Teka, irekomenda. Anong ibig sabihin nun? Anong klaseng antigo ka ba? Hindi mo alam ang ibig sabihin ng irekomenda. Ang G-clan namin ay naglunsad ng isang talent show. Ang contestant na si Rong Yu ay napakahusay. Siya ay talagang one of a kind. Idolohin ninyo siya. Hindi kayo mabibigo. Ha. Lauji, nasapian ka ba? Anong sinasabi mo? Hindi namin maintindihan. Hindi siya nasapian. Naging fan na siya. Sabi ko nga, kulubot na ang mukha mo. Nagpapakabata ka pa rin. Ang mga artista sa industriya ng entertainment ay puro palabas lang. Huwag mong hayaan na maubos nila ang pensyon mo. Sabi ko, Lauji. Simula pagkabata, ang utak mo ay mahina na. Dapat makinig ka sa mga nakatatanda sa'yo. Sinong mahina ang utak?
Nay, ay Sanyu. Ang dalawang matandang ito. Lagi akong binubuli. Hi Dadun. Tumaba ka ata. Si Magang. Pandak ka pa rin gaya noong bata ka. Sino ba itong batang babae na ito? Parang pamilyar siya. Saan ko ba siya nakita? Hindi ba ito yung taong pinakita sa atin ni Lauji kanina? Oh, nakapasok na siya sa bahay. Lauji, huwag kang magpaloko sa kanya. Kapag nakapasok na siya sa talaan ng pamilya niyo, kahit kalahati ng ari-arian mo, ay maubos. Sabi ko, Lauji, kung mag-aasawa ka talaga ng 20 taong gulang na dalaga, tatawanan talaga namin. Kayo ng todo. Hahaha. Ikaw, kayong dalawa. Ikaw na batang babae ka. Ang dami-daming nakatatanda dito. Hindi ka man lang bumabati. Hi Dadun. Sino? Sinong nagsabing tawagin mo ako? Hi Dadun. Si Magang. Bastos. Sino tong batang babaeng to? Walang galang. May tao ba dyan? Paalisin ninyo siya. Pasensya na po. Kayong dalawang magulang, lagi na lang sa harap ko. Tinatawag ang dalawang pangalang ito. Nasabi ko lang nang di sinasadya. Ikaw, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hi Dadun. Noong bata ka pa, lagi kang nag-ihi sa kama. 12 ng mga bedsheet ng pamilya Hai ay may marka ng ihi mo. Hindi mo ba nakalimutan yon? Si Magang, noong bata ka pa, naglaro ka ng apoy at nasunog ang ancestral hall ninyo. Binugbog ka ng lolo mo. Hindi mo ba nakalimutan yon? Paano mo nalaman? Kasi kilala ko ang mga magulang ninyong dalawa. Kaya kayong dalawa, ang mga nakakahiyang bagay noong bata pa kayo. Siyempre alam ko. Ano? Ano? Naku, nagbibiro lang naman ako. Kayong dalawang matandang Ginoo. Hindi naman kayo naniwala, di ba? Ang mga prominenteng tao ng Haichen ay tinakot ng isang batang babae hanggang sa sila'y matakot. Ginoo, dumating na si Tang Che. Tang Che, nasaan siya? Ginoo Tang, matanda na at mahina ang kalusugan. Nagpapahinga sa terrace. Pupuntahan ko siya. CJ. Lauji. Sino ba talaga itong batang babae? Bakit ang bait mo sa kanya? Lauji, nababaliw ka na ba? Kayong dalawang matandang hukluban, hindi ba kayo nanonood ng balita? Hindi niyo siya kilala. Hindi kami katulad mo. Nagbabasa ng chismis sa cellphone buong araw. Siya ang nanay ko. Ano? Si M.E. Tang ay hindi kailanman nag-asawa. Narinig ko na hinihintay niya pa rin ang kanyang unang pag-ibig. Totoo ba? Ang tagal na panahon na ang lumipas. Matanda na rin ang kanyang unang pag-ibig. Baka matagal nang. Hay, kalimutan na natin. Ang tagal na. Hindi niya pa rin ba ako nakalimutan? Ay, ikaw ba talaga? Ako nga. Wrong you. Wrong you. Ikaw nga talaga. Ang tagal na. Iniisip ko pa rin. Kung nagkaroon lang ako ng lakas ng loob noon. Naibigay sa iyo ang regalo ko ng mas maaga. Baka hindi tayo nagkahiwalay. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon na ako ng lakas ng loob. Naibigay ang regalo ko. Salamat, Tang Che. Lola sa tuhod, ika-100 kaarawan mo ngayon. Espesyal kong binili ang estatwang ito na gawa sa Hessian Jade. Naway magkaroon ka ng mahaba at masaganang buhay. At naway ang iyong akademikong landas ay patuloy na umangat. Napakabait mo naman, Yuan. Lola sa tuhod, mas bago ako sa kanya. Supercar. Gamitin mo ang kotseng ito, World Limited Edition. Papunta sa laboratorio. Tiyak na ikaw ang magiging pinaka-ironic na professor sa akademya. CJ. Lola sa tuhod. Ito ang ginawa kong sachet. Sa klase ng hand-on sa paaralan. Sabi ng guro, mas magaling ka sa mga lumang iskolar. Salamat, Dodo. Regalo ni Dodo. Paborito ko ito.
Nay, J Group ay nagtatag na sa iyong pangalan ng Wangyu Science Foundation. Unang puhunan, 10 bilyon. Wow, 10 bilyon. Susuportahan nito ang mga batang eskolar sa buong mundo. Ang karangalang ito, makakatulong sa mga henerasyon. Yingbao, ang regalong ito ay napakahalaga. Hindi. Dapat lang nagawin ko ang lahat para sa aking ina. Magkasama tayong magtuos para kay inay. Naway, sige ng Jay. Kasing lawak ng dagat silangan ang kaligayahan, at kasing haba ng umaagos na tubig. Buhay niya kasing haba ng bundok timog, at kasing tibay ng puno ng pino. Mabuhay!